Hello guys! Faith, faith, faith. All you need is faith. Anyways, yeah, before we start our vlog, this vlog is going to be different. Yeah, because hindi ako nag-edit ng ganitong klaseng vlog. But, before we start our vlog, I'm going to tell you something na I was not, hindi ko pa nasasabi sa inyo since dumating ako galing Philippines, but guys, I am pregnant. I am so pregnant. That's why I cannot edit so much, especially during my first 3 months, because that time, guys, my first trimester is no joke. My first trimester was too much for me. Actually, sa totoo lang, no? I think that first trimester was mild pa sa mga nararamdaman ng ibang first trimester. Kasi that time ng first trimester ko, ang naramdaman ko ko yung sobrang gutom, guys. Like, every 2 hours, gutom na gutom ako. Like, seryosong gutom na gutom. Like, kung akala mo, yung mamamatay ka na sa gutom. And then, pag hindi ko ma-feed yung sarili ko every 2 hours, I am very nauseated. Lumalamig yung dulo ng daliri ko. Like, naduduwal ako kapag hindi ako makakain every 2 hours. And also, yung kakainin ko rin dapat every 2 hours, hindi siya pwedeng crackers lang. It should be something that will make me full. So, the other problem also that time is hindi ako makakain ng kanin na hindi bagong saing. Kailangan mainit lagi ang food ko. And then, ang ulam ko, hindi ko pwedeng ulitin. Like, pag yun yung breakfast ko, kailangan makita ko siya ulit tomorrow na naman. Or breakfast and makita ko ulit siya ng dinner. Hindi ko siya pwedeng sunod-sunodin. So, I am constantly always cooking. And then, I'm also preparing for my food in between, like merienda. Kasi kung halimbawa kakain ako ng 5 a.m., magugutom ako ng 7 a.m., magugutom ako ng 9 a.m., magugutom ako ng 11 a.m., at kailangan kong kumain ng 12:30 for lunch. That's my eating habit that time. So, for the last 3 months, the 3rd month of my pregnancy, ganun ako ng buong buwan, and it was very tiring. Dumating sa point na talagang gumigising ako ng madaling araw just to eat. Kasi talagang nagugutom ako, and But anyway, I'm so happy. Now is my 4th month. I'm entering my 4th month. Praise God. And wala na akong every 2 hours na gano'n nakauihan. But I am still feeding myself like the proper 3 times a day meal. And sometimes in between, I can tolerate like small snacks na like biscuit lang or apple. Before, hindi ko kayang kumain ng ganun. Dapat talaga something that will make me full. But yes, this vlog is going to be a different one. Why? Because I'm gonna show you my daily routine as an OFW na mag-isang gagawin ng lahat ng bagay because no one will take care of me. And if you are with someone, with your husband or with your parents, be grateful and thankful, guys, because it really is a big help sa mga buntis dyan na nanonood, if someone would really help us in our daily chores. Kasi alam niyo naman, guys, we need to sit down or lie down from time to time. Especially ako, I need to because sa 4 months ko na to, 2 times na akong nag-bleed because bawal talaga ako lakad ng matagal, tumayo ng matagal, ganun kaselan ng aking pagbubuntis. So, iniingatan ko din yun, but sometimes I really want to lie down for the whole day, but I could not do that kasi no one will cook for me. And kailangan ko din ng ulam. Like, meron pa akong konting ganun na natitira, guys. Like, hindi pa rin ako nakakakain ng ulam na parehas. Kasi baka hindi ko na siya makain sa mga susunod na araw pag nakainin ko siya ng 3 beses sa isang araw. So, I need to cook different meals a day also. Yeah. So, I'm gonna show you an example of my day during my day off. Actually, hindi pa ito yung full activity. But that is just a glimpse of my life as an OFW, pregnant OFW who is doing everything alone. Well, I'm not alone. I'm obviously with God. So, praise God. And I'm so happy now nalaman nyo na. And yeah, here goes. Hello guys! Samahan nyo ako a day in my life, buntis na OFW edition. So, if you are at home right now, kasama nyo ang inyong mga asawa and mother, father, relatives to take care of you while you're pregnant, you are very blessed because it's difficult.
na mag-isa ka kapag ikaw ay buntis dahil lahat ng bagay kailangan mong gawin. Yep. So, I start my day by defrosting my chicken. By the way, day off ko pala ngayon. So yes, I wake up still early in the morning kahit day off ko kasi sanay akong gumising ng maaga. So nag-defrost ako ng chicken kanina para sa uulamin ko bukas. Itong chicken na chinachop-chop ko was already marinated kahapon pa to sa ref and plano ko talagang i-marinate ang chicken breast para malasa naman. Ang menu natin ngayong araw is chicken breast and cucumber salad, fried chicken, and piniritong talong, and later meron tayong sopas. So, during my pregnancy, ako ay medyo maselan sa ulam. Hindi ko kayang mag-repeat ng ulam. So, if nakain ko na ng umagahan, kailangan iba na naman ng kainin ko ng tanghali at iba rin ang kakainin ko ng gabi. Kasi hindi ko siya kayang ulitin. Unfortunately, ganun siya kaarte. So, I need to cook different kinds of food the whole day. Okay, so I prepare my own mixture ng ating powder para sa ating chicken, fried chicken. So, naglagay lang ako ng flour, cornstarch, pepper, and salt, and garlic powder para vongga na ang ating mixture. Natulala ako ng saglit kasi I realized something. Wala na pala akong lutuan. Kailangan kong maghugas kasi wala na akong lutuan. So, I washed my lutuan. Okay, so, sa totoo na guys, hindi ako marunong magluto. Pero, marunong akong manood ng TikTok. Kaya yung mga niluluto ko, nakita ko lang sa TikTok. Kasi kailangan nating maging creative or else wala tayong makakain, di ba? Yes! So, ang ginagawa ko lang flour, egg, flour, and then ilalagay ko siya sa apoy na hindi ganun kainit muna para hindi agad maluto yung labas, yung loob muna. O, di ba? Perfect. May pagganong-ganon pa akong nalalaman. And then, meron tayong extra mixture. So, hindi ko siya itatapon. So, I'm planning to do something with it. Kasi meron akong eggplant. So, gagawin natin yun mamaya. So, to take a quick break, at para hindi tayo mahimatay, dahil 8:30 na and I am gutom. So, kakain lang muna ako ng bread para may energy tayo habang niluluto pa ang ating ulam. Okay? Okay. So, ang next natin na gagawin is magsasegregate tayo ng ating labada. Hindi ko kayang labahan ng aking labada, guys, in one go. Kasi nga, hindi ko kayang magbuhat ng madaming damit. Bawal ako mag-exert ng pressure kasi alam niyo na, dugo kapag maraming pressure ang gagawin. So, I see to it na kahit 10 pirasong damit yung nalalaba ko a day. So, before punta ng laundry room, babaliktarin muna natin ang manok natin, guys, kasi baka masunog at wala tayong ulam. So, ang aming laundry room ay nasa next floor. So, I have to climb the stairs over and over again. And yes, guys, I have to do this 3 times. Baba, akyat, kasi naglalagay ako ng water drain, kasi para hindi ko na siya kailangan banlawan. Yung washing machine na mismo ang gagawa. Kasi hindi kasi siya automatic. So, before we go down, kukunin din natin yung huling labada natin para meron na naman tayong tupiin. Diba? Perfect. After laba, tupi, that's life. Mm-hmm. So, syempre, presence of mind, silipin ulit natin ang manok dahil baka ang manok ay mapadpad kung saan-saan. So far, so good. Hindi pa siya sunog. Salamat sa Panginoon na hindi pa siya sunog. So, ang next natin na gagawin ay kakain na tayo ng ating agahan. Dahil 9:30 na at ako ay naduduwal na. Naduduwal ako, nauseated ako, guys, pag gutom na talaga ako. So, we have to feed our baby kasi gutom na ang ating baby at ang kanyang inahan. So, we will eat rice with ampalaya and egg and may sausawan na sinamak. Dito siya maanghang, ha? Ano lang to siya? Mild, pampalasa lang. Naglalaway patuloy ako. So, I will enjoy my meal while watching Netflix because that's important. Kain muna para may energy sa buong araw. And then after natin magkaroon ng energy, chachap-chapin na natin yung iniwan natin or yung talong natin kasi nga 'di ba meron tayong naiwan na mixture. So sayang naman. So pwede ko siyang ulamin sa mga susunod na araw kasi 'di ba nga maarte ako, kailangan may bago kong ulam. So ilalagay ko lang yung talong doon sa natira nating flour mixture and egg mixture para merong assortment. Para iba-iba ang ulam natin at para
ganado tayong kumain kasi pag isa lang talaga yung ulam na nakikita ko, ay, ayaw ng buntis kumain. Kakainis. Ang arte talaga. Okay, so after that part, ang favorite ng lahat, ang paghuhugas at paglinis. Maglilinis tayo saglit para dudumihin naman natin ulit mamaya, di ba? So, linis-linis konti and then after that, tatanggalin na natin ang ating along with mixture at lalagay natin siya sa ating tissue para ma-absorb niya yung konting oil. So, ang ating talong ay crispy. Yes, crispy ang ating talong. Yummy. So, ligpit, hugas-hugas ng konti para hindi ganun kadami ang huhugasin. And then now, we will proceed sa ating chicken breast and cucumber salad. Para nga, diba, iba ang ulam. Kasi nga, pag same ulam, alam na, hindi makakain ang buntis. Yes, that's how arte I am. So, we will chop our cucumber. And then, after our cucumber, maglalagay tayo ng, salt and pepper, and then magcha-chop din tayo ng onion and garlic. Sa TikTok ko lang to nakita, finalo ko lang din kasi wala naman akong alam ng mga camarus. Pero according kay TikTok, okay siyang gawin. At saka natikman ko na rin to when I was doing my high protein diet before, nung nagra-running pa ako. Ito yung isa sa mga on-the-go salad ko and it's good. Masarap siya for me because I've tried it before, proven and tested, and it's yummylicious, juicylicious. Chicken joy-ish, yes. And ang pinaka-main like cream niya is Greek yogurt, again, healthy, plus a hint of lemon. And then mix. Pwede nang ilagay sa ref and pwede nang kainin anytime, anywhere. Yes. After that, ako ay umupo muna sa aking kwarto dahil kailangan kong uminom ng aking mga vitamins. And nakita ko ang aking mga paplantsahin at meron pa sa bed kong mga titiklupin. So mahaba pa ang ating araw, kaya iinom na tayo ng ating mga vitamina na nireseta ng doktor at kabilin-bilinan ng lola. Huwag kang uminom ng serbesa pero uminom ka ng vitamina. Yes, perfect. So, kukuha lang ako ng hanger para mag-focus muna tayo dun sa taas para hindi tayo akyat ng baba dun sa laundry area. Upo muna tayo dun sa taas para tapusin na natin yung laundry na yan. Tirahin na natin yung laundry na yan para tapos na ang isang part ng chores natin ngayong araw. Okay? Okay, kakuki. So, while we're waiting, merong waiting area sa tabi lang ng laundry area namin. So, doon lang ako mag-chill, higa, iikot-ikot for a while kasi alam na, kailangan talaga natin may rest in between kasi sumasakit talaga yung sa baba ng ko. Yan ko, paglakad ako ng lakad. And sumasakit na rin yung likod ko, actually. So, after, I think, 45 minutes, tayo ay magbabanlaw na. So, ito, kailangan ko talaga siyang isa-isahin kasi nga, manual ang aking washing machine. So, kailangan ko siyang pigain at kailangan ko siyang ilipat sa kabilang washing machine dahil sira ang dryer ko. So, how do I lipat my clothes? I sipa-sipa it because I cannot carry it because it's heavy. That's how simple it is. So, dahan-dahan ko lang siyang sinisipa-sipa dahil ayaw nating madulas. Dahil kapag tayo ay madulas, boom! Panis talaga ang pagbubuntis natin. Kaya kalmado lang, dahan-dahan lang, besh, please. So, ililipat natin siya sa kabila para madryer siya. And unfortunately, I received bad news. Meron akong kasamahan dito. Aakyat siya. Sabi niya, why are you using that? The dryer is broken. So, meaning, kailangan natin siyang isampay ng basa. So, mabigat siya lalo. Kaya ako'y nahirapan that day actually. Napagod ng bonggang-bongga ang uterus ko ng araw na yan. But thank God, hindi ako nag-bleed. Salamat sa Panginoon. So obviously, dahil napagod ako ng bonggang-bongga, I need a snack because it's already 12:30 p.m. And my snack is a healthy snack. I will eat an apple because I am a good mother. So, kakain lang ako ng apple saglit at ako ay magmumuni-muni. Uupo ako ulit dahil napagod ako magpiga at magsampay sa mabibigat na damit. At ako ay mag-iisip-isip. Magbubuntis pa ba ako ulit? Second trimester pa lang ako. Hirap na ako. Grabe na to. Yun ang inisip ko. And dahil nag-isip ako ng malalim, ako ay nagutom ulit. So, this is my lunch. Hindi ako nag-rice kasi naluluod. Sama na. Nasusuka ako pagkakain nga ako ulit ng same food. So, I need to take a break. Have a Kit Kat. So, I've decided to eat mais.
para maiba yung aking pagkain. So, mais with butter and a little bit of salt is going to be my lunch for today's vlog. At masarap siya, in fairness. I will definitely eat the mais again. But my problem is, I do not know when will I buy the mais. So, that's the one problem. So, after kong pahid-pahiran ng aking mais, ako ay kakain na. Dahil naabutan na naman ako ng gutom. Actually guys, pag kumakain ako ng ganito, hindi siya naglalast sa akin. Nagugutom ako agad after an hour. Ang naglalast lang talaga na food sa akin is rice and ulam. Pag nakakapag-rice tsaka ulam ako, at least kahit paano after 4 hours or 5 hours pa ako next magugutom. Pero pag yung mga ganito lang, yung kaartihan lang, ay naku guys, 1 hour lang siya naglalast sa akin. So after nun, humiga ako agad because that's life. Thank you Lord. And then, at 3:30 p.m., ako ay nagluto na ng aking early dinner. Dahil actually, nung humiga ako, after kong humiga, nagplansya na ako. Nagtiklop ako ng gamit, nagplansya ako ng 4 na set ng uniform. At hindi ko na vlog dahil nanood ako ng Netflix. Nakalimutan ko guys, vlogger pala ako today. So, I'm sorry for that. But anyways, I have decided to cook something with sabaw. Para makakain ako ng maayos kasi nga, again, maarte ako. Maarte ang pagbubuntis. So, I will eat sabaw with egg and then yung niluto natin kaninang umaga para maiba. And yes, naiba nga at ako ay happy sa aking pagkain. So, yun yung hirap ko ngayon guys. Yun yung struggle ko ngayon. I have to eat different meals sa isang araw. So, talagang dapat magluto talaga ako. Bawal lang maging tamad or else walang makakain. So I'm so proud to show you my work for today at 4:30 p.m. Finally, wala na akong work at pinag-iisipan ko dyan guys kung maliligo ako o hindi. That's the truth. That's the reality. Okay, bye!